Una sa lahat, magbigay kong galang sa ating Panginoong Diyos na Panginoon ng langit at ng lupa, at sa ating Panginoong Jesucristo, sa banal na Espiritu Santo na siyang manguna sa atin upang maunawaan natin ang lahat ng mga bagay na isinirla ng ating Panginoong Jesucristo. At itong aking tatalakayin na ito, dito na ito sa Juan 1:1, Kapitulo 1. Ang pamagat nito, si Jesucristo ang Diyos na Berbo na nagkatawang tao. At ito upang maunawaan natin, dito malalaman natin ang aking sinasabi. Kaya kung magtatanong kayo bakit ganyan ang naging pamagat, ito babasahin ko. Ang sabi dito, nang pasimula siya ang Berbo, at ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula sumasa Diyos. Maliwanag ang pagkasabi na ang Berbo ay Diyos. Sabi dito sa 2, ito rin nang pasimula sumasa Diyos. Ibig sabihin, nagkaisa sa Diyos. Ang sabi na dito sa 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sino ang gumawa nito? Lahat ng mga bagay. Maliwanag ang sinasabi na ang Berbo na Diyos, siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Kaya sinasabi dito, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Naunawaan na natin na itong Diyos na ito, siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Dito sa 14, at nagkatawang tao ang Berbo, at tumatahan sa gitna natin, at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Maliwanag, uulitin ko upang maintindihan natin na lubos kung sino talaga ang nagkatawang tao. Sinasabi, at nagkatawang tao ang Berbo. Pag sinabing nagkatawang tao ang Berbo, sino itong Berbong ito? Samantalang dito sinasabi, ang Berbo na ito na Diyos, sabi, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Itong lumikha ng lahat ng mga bagay, ito ngayon ang maliwanag na sinasabi na nagkatawang tao. Ang alin? Ang Berbo. Uulitin ko. At nagkatawang tao ang Berbo. Sino itong Berbong ito? Hindi baga ito ang sinasabi na lumikha ng lahat ng mga bagay? At tumatahan sa gitna natin, at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama. Na ang sinasabi dito, ang kaluwalhatian ng Berbong ito na nagkatawang tao, gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ang sinasabi dito maliwanag, hindi ang anak ang nagkatawang tao, kundi ang Berbo na Diyos, siyang nagkatawang tao. Siguro naman naintindihan ninyong mabuti
na ang berbong ito na nagkatawang tao, ito ang may pangalan na Jesucristo, na ang inakala ng mga tao na ang ipinako sa krus at hindi nila pinaniwalaan sa Israel ang anak. Ang maliwanag nito, ang Diyos na berbo, siyang ipinako sa krus na hindi pinaniwalaan ng mga tao. Sino kundi ang tunay na Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Dahil dito'y nalalaman natin na sinasabi na ang berbong ito kagaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Dito sa 15, sinabi dito ni Juan, pinatotohanan siya ni Juan at sumisigaw na nagsasabi, ito yaong aking sinasabi, ang pumaparito sa hulihan ko ay naging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. At sino ang pinatotohanan dito ni Juan? Hindi baga ang berbo na Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay? Siya ang nagkatawang tao. Kaya siya ang pinatotohanan ni Juan na naparito na ang kanyang pangalan ng binautismuhan, Jesucristo. At ang Jesucristo na berbo na Diyos na nagkatawang tao, siyang pinako sa krus. Siguro naman naunawaan na natin ito na maliwanag. Hindi ang anak ang ipinako sa krus, kundi ang berbo na Diyos ang ipinako sa krus, na siya ang may pangalan Jesucristo. At ang berbong ito na Diyos na ang pangalan niya Jesucristo, na siya ang nagsasabi sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Ngunit hindi siya pinaniwalaan. Bagkus na siya paniwalaan, kundi siya ipinako pa sa krus. Ito mga kapatid, siguro naunawaan naman ninyo na ang pinatotohanan dito ni Juan, ang berbo na nagkatawang tao. Yan lang. Salamat sa ating Panginoon Diyos at sa ating Banal na Espiritu Santo at sa ating Diyos na Ama na Panginoon ng langit at ng lupa, na siyang berbo na Diyos. Siya nawa. Hallelujah.